Samantala, sa iba pang balita, pinuri naman ng civil society organization sa Mindanao ang patuloy na pagsusulong ni Pangulong Aquino ng kapayapaan sa nasabing rehiyon. Ito ay matapos ihayag ni Pangulong Aquino sa kanyang nakalipas na SONA na kabilang sa mga isusulong nitong batas ay ang Bangsamoro Basic Law. Para sa kabuuan ng detalye, narito naman ang ulat. Ipinahayag ng civil society organizations ng Mindanao sa isang press conference kahapon ang kanilang kasiyahan sa ipinakitang Pangulo sa Bangsamoro Framework Agreement sa kanyang SONA noong Lunes. Ilang buwan pa lang ang nakakaraan na nilagdaan ng pamahalaan at MILF ang unang kasunduan ng Bangsamoro Framework at nasundan agad ito nang kamakailan lang ay nilagdaan nila ang kasunduan ng usapin ng revenue generation at wealth sharing. Ngayon, ayon kay Attorney Ann Arnaclo, Secretary General ng People's Caucus, isang malaking hakbang para sa usaping pangkapayapaan ng Mindanao ang pagtulak ng Pangulo na maipasa sa mambabang kapulungan ang Bangsamoro Framework bago ang katapusan ng kasalukuyang taon. This whole peace agreement is for all of us. Para ito especially sa mga tao sa Mindanao at sa mga Bangsamoro, lahat tayo na nabiktima ng gera, nabiktima ng karahasan, violence. This is for us. And so I think we should be very vigilant. We should actively get involved. Hindi na tayo magpaimbita. We invite ourselves. We organize our communities para we can also get a claim of whatever peace dividends that will be generated from the signing of a peace agreement. Para naman kay Baye Raisa May Anayatin, Executive Director ng Mindanao Coalition of Development NGOs, ang pagpasa at pagtapos ng Bangsamoro Framework Agreement ay hudyat at papahalaga sa ilang daang taon at ilang daang taong nagbuwis ng buhay para sa kapayapaan. Isipin na magiging successful talaga ito. Kasi matagal na panahon, yun nga sa nasabi ko, matagal na panahon already at marami ng buhay, no, na generations already ang nag-sacrifice for this. But gusto sana talaga namin na it will be very ideal, no, na maging successful itong Bangsamoro. Dahil yung totoong autonomy, yung totoong self-determination, yung mismong Bangsamoro people ang magde-determine kung ano yung kanilang kinabukasan. Sa kasalukuyan ay tinigil ang natitirang pagbabalangkas ng power sharing at normalization annexes at ang final agreement ng Bangsamoro Framework sa pagitan ng pamahalaan at MILF upang bigyan daan ang banal na buwan ng Ramadan ng ating mga kapatid na Muslim. Para sa Telebisyon ng Bayan, Michael Mon.